I would under understand. oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Point of order, Mr. Chairman. Please, tigilan mo yan. Hindi naman, Mr. Chair, it's not right to invoking self-incrimination when in fact DSJJ is not asking you any questions but merely reading his affidavit. Nung nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Oh, matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang nakakabahala po doon sa bahagi po ninyo, Colonel Grijaldo, ay naibahagi po ninyo doon sa statement ninyo na meron pong 2 miyembro ng mababang kapulungan ay di umano ay inudyok ka, kinausap ka, at para pang tinatakot ka na magsabi ng mga bagay tungkol sa issue ng EJK sa Pilipinas. Tama po ba yun? Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay, but you have already stated your statement. So, anyway, Colonel Grijaldo, meron po akong kopya ng affidavit nyo. At ito naman po ay pinaninindigan po ninyo. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Maraming salamat. Dito po sa number 7 ng inyong sinumpang salaysay, sinabi po ninyo dito, when I entered the end room, I saw 2 lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we were going to talk about. And I said that I do not know. Number 8, after a while, Congressman Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on the right side. Then Congressman Abante entered the room and sat on the far end chair on my right. One of the lawyers of Colonel Garma stood at my back. Your Honor, I would stand by my statement Okay, in the so Senate I would under understand. oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Point of order, Mr. Chairman. Point of order. What is the point of I don't see any reason why our guest keeps on invoking his right against self-incrimination when Deputy Speaker J.J. Suarez was not asking him anything incriminating. He was just merely reading a portion of his affidavit. So I don't like, Mr. Chair, that this committee, that our resource person may impress upon the public that we are here to corner him and to incriminate him. Please, tigilan mo yan. Hindi naman, Mr. Chair, it's not right to invoking self-incrimination when in fact DSJJ is not asking you any questions but merely reading his affidavit. Baka naman ng message na pinapakita, Mr. Chairman, sa publiko, inaanggulo natin siya dito. I'm sorry, Mr. Chair, but I have to manifest this. I think his invitation to the Senate was discussed about EJK and illegal drugs. And nowhere in his affidavit did he mention anything about illegal drugs and EJK. He did not share any inputs or his knowledge on illegal drugs. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. And as a result, attempting to degrade the integrity of the Quadcom. So please, I hate to admonish men in uniform. I have the highest respect for our policemen. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Nobody's asking you any incriminating questions here. Mr. Chair. And Mr. Chairman, along the line of Congressman Adjong, I don't think it's incriminating because number 1, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh.
So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. Matanong ko lang po, ano po ang nag-udyok sa'yo para i-execute tong affidavit na ito? Just I have said, Your Honor, during my opening statement in the Senate, it was Tuesday. We have a hearing here on Tuesday, and we ended up on the Wednesday on the event of the Typhoon Christine. And as I have said, I go back to my home, and dinibdib ko po yung nangyari sa akin, Your Honor. And I never told this to my wife that time for 2 days. Until such time, on the Friday, I was informed by the PIHAW that I'll be attending a Senate hearing. So, naisabi ko dun sa asawa ko, Your Honor. And nag-a-argue pa kami kasi ayaw niya. Ako kasi gusto ko na may sabi. And sabi ko, we have to go on a Sunday Mass, and we need wisdom for this para mabigyan din tayo ng lakas ng loob para ma-resolve natin sa tayo kasi tayo nag-aaway. Nagkakaproblema. Hindi na rin kami nag-aano nun eh. So on the Sunday, it was on the gospel. Sabi ko, pakinggan natin kung ano man yung masabi ng gospel sa atin that day. And it was a great enlightenment and a wisdom na binigay sa akin, Your Honor. The gospel said that it's not all about the crown, but it is about the cross. It is not about the honor, but it's about the sacrifice. It's not being the first, but being the last. It's not being the great, but being the servant. Sabi ko sa asawa ko, bakit na ibigay sa atin to? We have to, and to sum up that, Your Honor, ang sinabi nung pare, sabi niya, it's not about the experience. Because yung experience kasi natin sa buhay, it may be good or bad. But it's all about the lesson learned that time, Your Honor. So I have that courage, and even my wife submitted to my decision. And on the next day, pumunta na po ako yun. Nandun po yun, nag-narrate, ginawa ko po yun, sinulat ko po yun. And it was on that mass that time that it is a Sunday for the PDLs. It was a Sunday for PDLs. Sabi ng pare, we have to give dun sa mga brothers natin na nakukulong. Hindi ko nga akalain na I would be the one also to experience that nung sinabi ng pare. So, that's all, Your Honor. That is all that happened, Your Honor. Well, oftentimes we need experiences to encourage us and to push us to search for the truth. So I hope this hearing is one of those experiences for you, Colonel Grijaldo. Dahil ang layunin lang naman po natin dito ay hanapin gaano man kahirap ang katotohanan. Yun lang naman po ang hangarin natin. Wala nang iba. At kaya nga po yung dalawa po nating kinatawan na binanggit mo sa affidavit mo ay pansamantalang tumayo at umalis bilang chairman just to show that we are fair in handling this
very sensitive issue because you made serious accusations in your affidavit, Colonel Grijaldo. And if indeed enlightenment has happened to you when you executed this affidavit, and you mentioned that you stand by your affidavit, so let's test whether or not it is the truth, Colonel Grijaldo. Yes, Your Honor. Okay, As so- I have said, I will stand by. I am humbled by my experience, Your Honor. I'm With sure this, you're Your Honor, but Mr. Colonel Grijaldo, you I have will to stand by understand. with my statement You have to under understand oath one in thing. the Senate, Your You have Honor. to understand and I one would like thing to lang po. invoke my One right thing lang po. for self-incrimination, Your Opo, Honor. but you have to understand one thing, Colonel Grijaldo. Okay lang po yun kung para sa'yo. Ang problema ho, ang dami mong dinamay eh. Kung para sa'yo lang yon, hindi sana natin gagawing issue to eh. Ngunit ang idinamay mo dito ay mga taong walang kinalaman o mga inosente. Eh paano naman po sila? Paano naman po yung mga karapatan nila? Paano naman po yung boses nila? Paano naman yung katotohanan nila? Hindi pa po natin sila pahahalagahan dahil panghahawakan lang natin yung sinabi mong enlightenment mo? But they have their own rights too, Colonel Grijaldo. So Colonel Grijaldo, siguro wag na tayong paligoy-ligoy pa. With the permission of Mr. Chairman, Colonel Grijaldo, you made some serious accusations here. In fact, so serious that it was even carried by our media news for almost a week, 2 weeks. And because of your accusations, you've tarnished the very reputation and integrity of the committee and the House of Representatives. Things that I will not allow dahil ito pong posisyon na inuupuan namin, ay ito po ay posisyon ng tiwala na ipinagkaloob sa amin ng taong nagtitiwala sa amin. At kailanman hindi ako papayag na may mga tao na magdudungis at magtatapon ng kasinungalingan para sirain ang integridad ng trabaho ng House of Representatives at syempre ng komitibang ito. So Colonel Grijaldo, sinabi mo po dito sa inyong sinumpang salaysay that you were persuaded. Is this true, Colonel Grijaldo? Your Honor, I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. The resource person is out of order, Mr. and Chair. let it be of record that he is continuously disrespecting this committee by refusing to answer appropriately to the questions propounded by the member. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Nung nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong bastusin ito.
Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang hirap, alam mo, Colonel, nag-imbento ka ng kwento. And then you speak about honor. And then you speak about the gospel of that was given to you by a priest, talking about honor, and which, yun, alam mo ba kung bakit mayroong honor? Pag hindi ka sinungaling, may honor ka. As simple as that. You're a police officer and you should have ang ano kasi, yun ang ano dito eh. Anyway, DSJJ, you can Well, continue. I totally understand the frustration of our chairman. In fact, it is the same place where I'm extracting my frustration from. No? Kasi nung Senate hearing, napanood ko yung binanggit mo, Colonel Grijaldo, at ako naman, araw-araw, hindi naman araw-araw, na tuwing magkakaroon ng Quadcom hearing, nandito ako. I make it a point to even come early. So, Colonel Grijaldo, you mentioned in your affidavit and even in the Senate hearing that you were coerced. Coerced by certain members of this committee. Totoo ba yun? Oo, hindi. Your Honor, I would like to invoke Oo, my rights. hindi. for It's a simple yes self-incrimination. or no. Mr. Chairman. Yes or no? Yes or no? Yun lang po yun. Sabi mo, truth, di ba? Your Honor, Sabi I would mo, like to invoke my enlightenment, right di ba? to self-incrimination, Your Di ba Honor. sinabi mo, gospel truth, di ba? When you talk of God, there's only right and wrong. There's nothing in between.